So ayan guys, good day sa inyong lahat. Ngayon, alam na natin kung ano ang research topic na tinalakay natin sa nauna nating vlog. Ang tanong natin ngayon ay, paano naman gumawa ng magandang research title? Sa talakayan na ito, hindi tayo basta-basta magbibigay ng isang title ng agaran. Ang gagawin natin ay dadaan tayo sa isang proseso. Ganito kasi yan, step by step ang paggawa ng research title hanggang makabuo tayo ng isang research title, malinaw, makabuluhan at pwede na nating gamitin. Para mas madali nating maintindihan, meron ako ibibigay na dalawang halimbawa na gagamitin natin mula simula hanggang katapusan. Ito yung sinabi kong research topic sa nauna nating vlog. Ito ang stress among university students at ang bullying assessment and reporting among senior high school. Yon, topic pa lang yung dalawa na yon. Ano ang ating unang step? So ito ang overview ng ating pag-uusapan ngayon. Una, magsisimula tayo sa research topic. So meron na tayo niyan. Hindi pa ito research title. Ito ay pangkalahatang idea ng gusto nating pag-aralan. Yun yung topic. So halimbawa, stress among university students. O pwede ring bullying, assessment, and reporting among senior high school. So paano ako nag-come up sa ganyang topic? So kung gusto nyong malaman yung pamamaraan, mga criteria sa pagpili ng research topic, panoorin natin yung nakaraang vlog bago ito. Sa akbang na ito, hindi pa natin iniisip ang eksaktong title. Wala pa tayong exact title. Pinipili pa lang natin ang paksa na gusto nating saliksikin. Step number 1. Step 2, makikita natin, dagdagan ng mahalagang impormasyon. Kapag may topic na tayo, so sisimulan natin itong linawin. So magiging specific na tayo. Sagutin natin yung mga tanong. Ano ba talaga ang pag-aaralan? Sino ang participants? Saan ito isasagawa? At kung kinakailangan, ano ang disenyo ng pag-aaral? So yun yung mga usually nilalagay natin sa title para pagbasa pa lang ng reader natin, makikita na nila tungkol saan ba yung iyong study. Sa madaling salita, nilalagay natin ng detalye, kailangan nating maging mas malinaw sa direksyon ng ating pag-aaral. Step 3, makikita natin, gawin itong concise. Pero hindi ibig sabihin na habang dinadagdagan natin ng impormasyon ay mas gumaganda ang title. Sabi natin sa naunang step, magdagdag ng impormasyon. Pero hindi ibig sabihin, pahabain natin yung title. May mga pagkakataong nagiging sobrang haba pag ginawa natin yon. Dito sa step na to, aalisin natin yung mga salitang hindi naman kailangan. Okay? Ang layunin natin ay maikli pero kompleto. Andun pa rin yung thought. Hindi natin binabawasan ang mahalagang impormasyon. Ang tinatanggal natin ay ang mga salitang paulit-ulit o hindi naman nakakatulong sa pag-unawa ng title. So, wag masyadong mahaba. So, ibig sabihin ng concise, maikli, pero kompleto. Sunod na step, suriin natin yung nabuo nating title, re-repasuhin pa natin yan. Pipinuhin pa natin. Tatanungin natin ng sarili natin, madali ba itong maintindihan? Tiyak ba ang focus? May focus na ba yung title mo? Maikli lang ba pero kompleto? May mga salita bang pwede nating tanggalin? At tugma ba ito sa objective ng aking pag-aaral? Kung may kailangang baguhin, dito natin ito ginagawa. So, hindi pa rin nawawala dito yung consultation na pinag-usapan natin sa pagpili ng research topic. Kaya tayo may research teacher, advisor, professor, at ibang tao na pwede makatulong, pwede pa natin itong i-polish sa step na to. And then, after natin ma-polish, matanggal yung mga redundant words or kahit anong words na nagpapahaba lang ng ating title, meron na tayong final research title. So, halimbawa, dyan sa ating example, magkakaroon ako ng title na Stress Trajectories Among First-Year University Students, a Short-Term Longitudinal Study. Mapapansin natin na malinaw na ang paksa, may participants, at pinapakita ang disenyo ng pag-aaral. Yan usually ang magandang structure ng isang title. Samantala, para naman sa pangalawang example natin, ang magiging final title niya ay Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. So yan, meron na tayong final title. Sa isang tingin mo pa lang sa mga title na yan, alam na agad ng reader mo, na mga mambabasa, kung ano yung
i-compare sino ang participants at anong uri ng pag-aaral ang isinasagawa. So, yan yung kabuuang flow na overview ng ating talakayan ngayon. Sa mga susunod na slides natin, dadaanan natin ng mas detalyado ang bawat hakbang ng paisa-isa, makikita natin kung paano unti-unting nabubuo ang dalawang research title na ito. So, ayan guys, simulan na natin ang step number 1. Bago tayo matutong gumawa ng research title, teka muna, kailangan muna natin itong malaman kung ano ba talaga ang kahulugan ng research title. Maraming estudyante ang nalilito sa research topic at research title. Akala nila pareho lang yon, pero magkaiba ang dalawang ito. Ang research topic ay ang pangkalahatang idea o paksa na gusto mong pag-aralan. Sa madaling salita, sinasabi lang nito kung tungkol saan ba ang research mo. Halimbawa, ang topic mo ay student stress. Sa puntong ito, alam lang natin tungkol saan ang pag-aaral. Tungkol ito sa stress. Pero marami pa tayong di alam. Hindi natin alam kung anong aspeto ng stress. Hindi natin alam kung sino nga ba ang mga participants. Hindi natin alam kung saan ito isasagawa. So, yung word ng student stress ay topic pa lang. Kaya ang tawag dito ay research topic. Ngayon, ano naman ang research title? Ang research title ay mas tiyak kaysa sa research topic. Ipinapakita nito kung ano mismo ang pag-aaralan. So, mas specific siya. Sino ang respondents at kung minsan ay pati ang lugar o konsepto ng pag-aaral. Usually, nakalagay yan sa title. Ibig sabihin, kapag nabasa mo ang title, malinaw agad kung ano ang aasahan mong laman ng research. Kumbaga, magkakaroon ka agad ng idea. Mabasa mo pa lang yung title. Halimbawa, tingnan natin. Kung ang topic mo ay student stress, research topic pa lang yon. So, napakalawak na paksa pa niyan. Pwede mo mag-aralan ang sanhi ng stress. So, ano ba talaga? Hindi pa malinaw. Pwede ring epekto ng stress. Di ba? Pwede ring coping strategies. Paano ba malampasan ng stress? At pati rin mental health. Pwede ring madami dyan. Pwede ring academic performance. Epekto nito sa academic performance. Maraming posibleng direksyon. So, sinasabi natin na yung word na student stress, malawak pa yan. Pero kapag ginawa mo itong, for example, stress levels and coping strategies of grade 12 students in ABC Senior High School. Hindi ito simpleng topic, ito ay isa ng research title. Bakit? Dahil malinaw na agad ang focus ng pag-aaral. Alam natin na ang tinitignan na stress levels at coping strategies. So, alam din natin kung sino participants, grade 12 students, at alam natin kung saan ito isasagawa. Hindi kailangan manghula ang reader kung ano ang laman ng research. So, usually, yan ang nakalagay sa research title. Tandaan natin, hindi ibig sabihin na kailangan maging mahaba. So, hindi naman ibig sabihin lahat na ng information ilagay natin sa title. Mahalaga pa rin na may sapat itong impormasyon para maintindihan agad ng reader ang saklaw ng pag-aaral. Pero wag natin masyadong pahabain. Sa mga susunod na bahagi ng vlog, matututunan natin ang unti-unting pagbuo ng isang research topic hanggang maging isang maayos na professional na research title. So, simulan na natin ng step number 1. Ngayon, may idea na tayo. Ano ba ang research topic? Anong research title? Simulan na natin ang mga hakbang sa pagbuo ng isang magandang research title. Step number 1, simulan natin ang pagkakaroon ng research topic. Bago ka gumawa ng title, kailangan mo lang malinaw ano ba ang gusto mong pag-aralan. Yan nga ang research topic. So, ano gagawin natin? Umisip tayo ng malawak na paksa. Yan yung pinag-usapan natin ng unang vlog na gusto mong pagtuunan ng pansin. Hindi mo na natin iniisip ang eksaktong title. So, hinahanap mo na natin ay general idea ng ating interest. So, halimbawa, ano ba ang gusto mong pag-aralan? Education, mental health, technology, bullying, o student stress. Then next, ibase mo ang topic sa iyong interest, observation, karanasan, o napapanahong issue. Okay? Mas madaling ang paggawa ng research kung interesado ka talaga sa paksa. Kung napapansin mong maraming university students ang nakakaranas ng stress, pwede mong gawing topic ang student stress. O kaya naman, napapansin mo, marami na ang binubuli ngayon sa mga paaralan. Sa senior high school, mas specific, maaari mo ring piliin ang bullying bilang research topic. Next, huwag mo muna itong gawing masyadong tiyak. So, topic pa lang ito. Sa step number 1 pa lang tayo. Hindi natin kailangan tukuyin sino ang participants, saan ang lugar, anong variables ang gagamitin natin. Mamaya pa natin yan lilinawin sa mga susunod na step. Then,
magkakaroon na tayo ng starting point. Parang kapag magtatayo ka ng bahay, hindi ka agad naglalagay ng bubong. Una, kailangan mo munang magkaroon ng matibay na pundasyon. Ganon din ang research. Ang research topic, ang pundasyon ng magiging research title mo. So, halimbawa, nakikita natin, stress among university students. Mapapansin natin, malawak pa to. Hindi pa natin alam kung anong aspeto ng stress ang pag-aaralan. Hindi natin alam sino participants. At wala pa ring lugar o disenyo ng research. Topic pa lang ito. And then, yung pangalawang example natin, bullying assessment and reporting among senior high school students. So, pareho lang. Hindi pa rin natin alam about saan ba ang bullying, assessment, or reporting. Hindi pa rin malinaw anong klaseng assessment. Ano ba ito? Reporting? Paano pag-aaralan? So, ibig sabihin, research topic pa lang ito. Tandaan natin, ang research topic ay malawak. Okay? Sa mga susunod ng step, yung research topic natin, unti-unti nating lilinawin, papaikliin, at pagbubutihin hanggang maging isang maayos at professional na research title. So, bakit tayo may step number 1? Para magkaroon agad ng malinaw na direksyon. Okay? Dito kasi dito nagsisimula ang ating idea. Lagi natin tandaan, walang magandang research title kung walang malinaw na research topic. So, ayun guys, pumunta na tayo sa susunod na step. Pagkatapos natin makapili ng research topic, ngayon naman, dadalhin natin ito sa susunod na level. Dadagdagan na natin ito ng mahalagang impormasyon. Sa puntong ito, ang goal natin ay gawing mas malinaw at mas tiyak ang research topic. Hindi sapat na alam lang natin ang pangkalahatang paksa. Kailangan na nating sagutin ang ilang mahalagang tanong. Next na tanong, ano ang mismong pag-aaralan? Tukuyin natin ang pangunahing variable o paksa. Halimbawa, kung ang topic natin ay tungkol sa stress, hindi dapat sabihin na stress lang. Mas mabuting tukuyin natin ano ang aspetong stress ang pag-aaralan. So, dito sa ating example, is stress trajectories, stress levels, coping strategies. Yun yung mga variables na titingnan natin. Mas nagiging malinaw ang direksyon ng pag-aaral. Pangalawa, sino participants? Sino respondents? Hindi pare-pareho ang resulta ng pag-aaral kapag elementary, senior high school, o university students. Ang target natin, na respondents ay ilalagay natin. Dito sa example natin, first year university students o kaya naman grade 11 students. Pangatlo, ano ang konteksto o lugar? Kung mahalaga sa iyong research, ilagay din ang setting. For example, talagang gusto mong i-highlight yung setting ng iyong research. ABC Senior High School, isang particular na university o isang lungsod o probinsya. Nakakatulong din ito para maging mas malinaw ang saklaw ng iyong pang-aaral. Next, ano ang disenyo? Ito yung mga dinaragdag nating information ha. Okay? Usually, nilalagay din natin yung research design. Mahalaga ito sa pag-unawa ng title, maaari mo itong idagdag. Halimbawa, anong klaseng research ba ito? Longitudinal study, comparative study, correlational study, o descriptive study. Kapag sinama mo ang disenyo, mas naiintindihan agad ng reader kung paano mo isasagawa ang research. So, tingnan natin example natin. Okay, nagsimula tayo sa topic ha. Topic, stress among university students. So, yun yung paksa. So, and then, hindi basta stress lang, ginawa nating stress trajectories para mas specific. After that, tinukoy natin ang participants, first year university students. And then, ang gisunod natin ginawa, nagdagdag na tayo ng design. Short-term longitudinal study. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng impormasyong yon, nagiging kompleto na ang title. So, pag pinagtagpi-tagpi natin sila, pinagtabi-tabi natin sila, inayos, ito na siya. Stress trajectories among first-year university students, a short-term longitudinal study. Mapapansin natin na hindi pa natin iniisip kung maikli ba o mahaba ang title kasi may next step pa tayo. Baka may mga word na pwedeng tanggalin. Ang mahalaga muna ay kumpleto ang mahalagang impormasyon. Next example tayo. Ang topic natin sa pangalawang example, bullying, assessment, and reporting among senior high school students. Topic pa lang yan. Malinaw. Pero ginawa natin itong self-reported and peer-reported bullying experiences para mas malinaw yung aspeto ng bullying. And then, nagdagdag tayo ng participants, grade 11
students. And then after that, nagdagdag tayo ng context. Senior high school ang ating pag-aaralan. At sinaba pa natin ng research design, comparative study. Kompleto na yan. Self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students, a comparative study. So yun usually ang mga nilalagay para mas structured ang ating title. So sa step na ito, wag muna kayong mag-alala kung medyo mahaba ang title kasi mas mahalaga muna na kumpleto ang mahalagang detalye. Step number 2, dagdag tayo ng information. Sa susunod na step, doon pa lang natin aalisin. Baka may mga redundant words o may mga kailangan nating tanggalin para mas maging maikli pero kumpleto ang ating title. Okay, tapos na tayo sa step number 2. Didagdagan natin ang mga mahalagang impormasyon ng ating research topic. Kailangan kasi natin yon para maging kumpleto ang research title. Pero may isa pang kailangan. Kapag nagdagdag tayo ng mga impormasyon sa ating title, minsan nakakapagod itong basahin kasi masyado nang mahaba. Natatabunan na nito ang ating mensahe. Kaya ang step na ito ay gagawin natin concise ang ating research title. Ibig sabihin ng concise, maikli lang, pero kumpleto pa rin ang mahalagang impormasyon. Hindi tayo magtatanggal ng importanteng detalye. Ang tatanggalin lang natin ay ang mga salitang wala namang idinadagdag na bagong impormasyon. For example, ano nga ba ang mga salitang kadalasang tinatanggal? Una ay yung mga introductory phrases. Halimbawa, a study of, investigation of, a research on, an analysis of. Kapag ang research title ay binabasa natin, alam naman na natin na ito ay isang pag-aaral. Kaya usually, hindi na natin kailangan ang mga ganitong salita. Isa pang halimbawa, mga mahabang paraan ng pagkasabi. For example, regarding, in relation to, with respect to, concerning, at maaari namang diretso ng pangalanan ng mga variables at paksa. Pangatlo, mga salitang paulit-ulit o redundant. Halimbawa, different various factors, stress level status, personal individual experiences. So, redundant siya, no? Kapag dalawang salita ang iisa lang naman ng idea o ipinapahayag, sapat na ang isa. Pang-apat, mga hindi kinakailangang qualifier. Diba? Meron tayong mga words like various, several, some, in general. Kung hindi naman mahalaga ang mga salitang ito sa title, maaari na silang wag gamitin. So, ito ang ating example. Makikita natin. Tingnan natin ang unang halimbawa. Ito, masyadong mahaba. A study on the stress trajectories of first-year university students through a short-term longitudinal investigation conducted to examine their stress experiences over time. So, ang haba, nakakapagod basahin at intindihin. Maraming masyadong salitang pwedeng alisin tulad ng a study on, through, conducted to examine, their, and experiences over time. Hindi naman mawawala ang tema ng ating pag-aaral kapag inalis natin ang mga salitang ito. So, ito itinira natin. Stress trajectories among first-year university students, a short-term longitudinal study. So, mamaya ipapaliwanag natin bakit itinira pa natin yung word na longitudinal study. Pero ito, mas maikli na, mas professional, mas madaling maintindihan, pero pareho pa rin ang ibig sabihin. Pangalawang halimbawa natin na title. Ito, masyadong wordy. A research on the self-reported and peer-reported bullying experiences of grade 11 students regarding bullying incidents through a comparative investigation. So, ito yung mga tanggalin natin. A research on. Alam naman na kasi natin na isa itong pag-aaral. Regarding, bullying incidents. Dahil implied na ito sa bullying experiences. Through an investigation. So, natira lang natin nung matapos natin magtanggal ng mga unnecessary words, self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students, a comparative study. Mas diretso, mas organisado, mas madaling basahin, at wala tayong nawawalang mahalagang impormasyon. Okay? So, tandaan natin, ang pagiging concise, hindi simpleng nagbabawas lang tayo ng words. Ito ay pag-aalis lamang ng mga salitang wala namang naidaragdag ng bagong kahulugan o nagpapahaba lang.
Kasi kapag natanggal natin yung mga salita na yon, mas mabilis maintindihan ng title at mas professional ito tingnan. So, sa next step ay pagkatapos nating magbawas ng mga salita, maging concise, susuriin at pagbubutihin na natin ang ating research title. Okay, nasa step 4 na tayo. Kung mapapansin natin, tapos na tayong magdagdag ng mahalagang impormasyon at tapos na rin tayong magbawas o gawing concise ang ating research title. Sa hakbang na ito, wala na tayong masyadong idadagdag o aalisin agad. Pag-aaralan natin, susuriin natin ang ating nabuong title. Parang proofreading ito, ano? So, tinitingnan natin kung handa na ba talaga itong gamitin. So, lagi natin tandaan, kung talagang hindi tayo sigurado, meron tayong research teachers, meron tayong research advisors para ma-guide tayo. So, paano ba ang pagpapabuti at pagsusuri ng research title? Meron tayong mga 5 tanong. Una, clarity. Madali ba itong maintindihan? Mayroon pa bang salitang maaring magdulot ng kalituhan? Sa unang basa pa lang, alam na ba agad ng reader kung tungkol saan ang research mo? Kung oo ang sagot mo, pasado tayo sa unang checklist na clarity or clear. Next, specific. Nakasulat ba ang pangunahing variables o focus na pag-aaral? Malinaw ba kung sino ang participants o respondents? May context o setting ba na kinakailangan? Malinaw ba ang saklaw ng pag-aaral? Kung hindi pa, maaaring kailangan pang baguhin ang title. Pangatlo, ito yung ginawa natin nung previous step, maging concise ulit kung kinakailangan. Okay, pagkatapos ng lahat ng pagbabago, itanong natin, mayroon pa bang salitang pwedeng alisin? O na hindi naman mawawala ang kahulugan ng title natin? Direct to the point ba ang title? Maikli ba pero kompleto pa rin? Kung oo, ibig sabihin concise na ang ating title. Pang-apat, relevance. Madalas bang nakakaligtaan ng maraming researchers? Tanungin natin ito. Tumutugma ba ang title sa iyong objective, sa purpose ng iyong study? Hindi ba ako nangako ng pag-aaral na hindi ko naman gagawin? So, make sure na kung ano lang yung purpose ng research, yun lang talaga yung makikita natin sa study. At sa title pa lang, makikita natin ito. Okay? So, panghuli, naka-align ba sa purpose or objectives? Pag binasa mo ba ang statement of the problem at research objectives na i-discuss natin sa mga susunod, pareho ba sila ng title? Nagja-jive ba sila? Kung descriptive ang objectives ninyo, dapat hindi comparative ang title. Dapat nagmamatch sila. Kung comparative naman ang layunin ng iyong pag-aaral, dapat makita rin ito sa title. Kung longitudinal research ang balak nyo, dapat makita sa title. So, hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ng bagay ilalagay. So, kaya nga natin diniscuss yung magiging concise. At the end of the day, ang inyo pa ring school, ang inyo pa ring research teachers, at kung ano ang recommendations pa rin nila, kayo pa rin ang magdi-decide. So, ang sinasabi ko lang, kailangan magkakaugnay ang title, objective, at methodology. So, tingnan natin yung mga example natin, ano? Stress trajectories among first-year university students, a short-term longitudinal study. So, mapapansin natin, isinama ko pa din yung word na study, a short-term longitudinal study. Baka kayo ay magtanong, sure, hindi ba sinabi nyo sa step 3 na magiging concise, inaalis na natin yung word na study? Magandang tanong yan. Pero ang sagot ay depende. Maraming pagkakataon, lalo na sa undergraduate research, maaari itong hindi na isama. Or pwede rin sa graduate research. O, depende. Dahil makikita naman sa research design sa methodology. Okay, so hindi na natin dapat isama. So, pero, may mga sitwasyon na makabuluhan itong ilagay. So, for example, mahalagang malaman agad ng reader na ang pag-aaral ay longitudinal. Ibig sabihin, sinusubaybayan ang pagbabago ng stress sa loob ng isang panahon. Hindi lang isang beses na sinasagawa ang pagsusukat. Okay? So, in my point, dahil ako ang mag-research nito, for example, gusto ko talagang i-highlight na ito ay isang longitudinal study. Mahalagang bahagi ito ng pag-aaral, kaya isinama ko ito sa title. Pangalawang halimbawa natin, suriin natin. Self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students, a comparative
study. Ito ulit, sinama natin yung word na a comparative study. Pinapakita kasi nito agad ang layunin ng research upang magkumpara ng dalawang pinagmumulan ng datos, self-reported at peer-reported bullying experiences. Kung aalisin ko ang salitang comparative study, maaari pa ring tama naman ang title. Pero kapag sinama natin ito, mas malinaw agad sa reader ang magiging approach ng pag-aaral. So in short, tandaan natin, ang pagsasama at hindi pagsasama ng mga salitang tulad ng longitudinal study, comparative study, correlational study, or kung ano mang uri ng study yan, ay hindi siya absolute rule. Okay? Ang sinasabi natin sa unang step natin kanina na being concise ay usually. Okay? Walang isang format na sinusunod ng lahat ng researchers. Kaya sa katunayan, kapag tumingin kayo sa mga published journal articles, mapapansin natin na iba-iba ang kanilang estilo ng kanilang title. May mga journal na nagsasama ng mga research design na nabanggit ko kanina, meron namang hindi. Okay? Sa uli, ang final decision ay nakadepende sa inyong research objectives, sa research design, sa guidelines ng inyong school, sa rekomendasyon ng inyong research teacher or advisor. Ang mahalaga ay naalaman natin, okay, may dahilan ba ang paglalagay nito at hindi paglalagay? So, hindi basta dahil nakita nyo lang sa ibang title. Okay? So, ang step 4 na to ay isang quality check. Sinisiguro natin na ang title ay malinaw, tiyak, concise, akma sa layunin, at naaayon sa kabuuang direksyon ng inyong research. Okay? Kapag pasado na sa checklist, so ito na ang inyong title. Handa na tayo sa ating final research title. So, ayan guys, nandito na tayo sa panghuling step ng ating pamamaraan sa paggawa ng research title. Ang huling hakbang, meron na tayong final research title. Pagkatapos natin magsimula sa research topic, nagdagdag tayo ng mahalagang impormasyon, naggawa tayo ng pamamaraan para maging concise, sinuri nating mabuti ang ating title, at ngayon, meron na tayong final output. Makikita natin ang dalawang research titles na ito na ating sinuri ay hindi nabuo sa isang upuan lang. Dumaan ito sa isang proseso na hanggang maging malinaw, mas tiyak at professional. So, balikan natin ng ating unang research topic, stress among university students. Pagkatapos ng 5 hakbang, ito ang naging final research title natin. Stress trajectories among first-year university students, a short-term longitudinal study. So, bakit natin masasabing effective ang title na ito? Una, may malinaw na paksa. Hindi na basta stress ang pag-aaralan, kundi stress trajectories. O kung paano nagbabago ang stress sa paglipas ng panahon. Pangalawa, tiyak ng participants. Alam agad nating ang respondents ay first-year university students. At pangatlo, nakasaad na ang research design dahil malinaw na isa itong short-term longitudinal study. At panghuli, direkta itong tumutugon sa research gap at objectives. Isang tingin pa lang sa title, may malinaw na ideya kung ano ang pinag-aaralan. Pangalawang example natin, nagsimula tayo sa research topic na bullying, assessment, and reporting among senior high school students. Matapos ang lahat ng hakbang, ito ang ating final research title, Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. Bakit ito effective? Una, malinaw ang focus, hindi lang bullying ang pag-uusapan, kundi ang paghahambing ng self-reported at peer-reported bullying experiences. Pangalawa, tiyak ang respondents, grade 11 students. Pangatlo, nakalagay ang research design. Alam agad ng reader na ito ay comparative study. At panghuli, nakahanay ito sa objectives and context ng ating research. Madaling maintindihan kung ano ang aasahan sa buong pag-aaral. Mapapansin natin na hindi tayo basta nag-iisip ng magandang pakinggang title. Sinunod natin ang mga hakbang na diniscuss dito sa vlog na ito. Nagsimula tayo sa topic, nagdagdag tayo ng mahalagang impormasyon, ginawa natin concise ang ating title sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga salitang di kailangan, nagsuri tayo at pinabuti natin ang ating title gamit ang checklist, at panghuli ay meron na tayong research title. So,
Yan ang dahilan kung bakit nagiging malinaw, organisado at akademiko ang resulta. So ayan guys, umaasa akong naging malinaw sa inyo kung paano bumuo ng isang makabuluhan at epektibong research title. Tandaan ninyo, ang magandang research title ay hindi nabubuo sa isang mabilisang isip lang. Ito ay pinaplano, pinapaganda, at paulit-ulit na nire-revise. Huwag kayong magsawang mag-revise. Lalo na kapag binibigyan kayo ng feedback ng inyong mga research teachers, professors, at kung sino pa man. Hanggang maging malinaw, akma ang inyong pag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayong matutunan mga estudyante at researchers. At i-click na rin natin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating educational video. Sa ating susunod na vlog, pag-uusapan natin paano naman gumawa ng statement of the problem. Maraming salamat hanggang sa muli. Happy researching and God bless.